Magandang gabi sa inyo mga kaeskwela. Sa pangalawang nobela ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo ay ating tatalakayin ang Kabanata 21 na pinamagatang na mga anyo ng taga-Maynila. Mga tauhan sa ating mababasa ay sina Padre Salvi, Camarico Sido at Tito Kiko. Ang pagtatanghal sa dulaang Variedades ay nagdulot ng salungat na opinyon. Ang grupo ni na Padre Salvi ay tungkol sa pagtatanghal ng dulaan, habang ang mga kuwani, hukbang dagat at taong lipunan ay nasasabik sa nalalapit na pagtatanghal ng nasabing palabas. Maaga pa ang gabi ay ubos na ang mga bilyete. Nagsimula na rin dumating ang mga panauhin at mga manonood. Isa rito si Camaron Cosido. Siya ay buhat ng isang kilalang angkan ng Kastila, ngunit nabubuhay na tila hampas lupa dahil sa kanyang pananamit. Dumating si Tio Kiko, ang kayumangging matanda na hinahangaan sa kanyang maayos na bihis mula ulo hanggang paa. Si Camaron Cosido ay parehong nabubuhay sa pagbabalita at pagdirikit ng mga kartel ng mga dulaan. Ang katotohanan ay labag sa kalooban ng mga prayle ang pagtatanghal dahil sa isyu ng moralidad at kalaswaan na paksa ng dula. Ngunit sa huli ay pumayag din sila dahil sa panghihinayang sa pera malilikom mula sa bentang bilyete. Sa buod na ito ay may natutunan tayong aral, at ito ay hindi balakid ang kahirapan sa buhay upang maging maayos, malinis at katangi-tangi ang kaanyuan. Hindi masama ang magbihis at gumalaw na mistulang mayaman, basta kaya itong dalhin at panindigan. 22 kabanata naman na pinamagatang ang palabas ay ang aking susunod na ikukwento sa inyo mga kaskwela. Tauhan sa kabanatang ito ay sina Kapitan General, Don Primitivo, Pepay, Don Custodio, Don Manuel, Macaraig, Pecson, Isagani, Paulita, Pelaez, Gertrude at Serpolet, Padre Irene, Padre Salvi, Benzaib at Simon. Sa kabila ng pagkakaantala ng palabas, puno ng tao ang dulaan habang hinihintay ang Kapitan General. Sa palko na may pulang kurtina ay magpuupuan ang Kapitan General, ngunit may isang Ginoo na ayaw tumindig mula sa upuan ni Don Primitivo. Nagdulot ito ng kaguluhan at kasiyahan sa mga taong naiinip. Dumating na ang Kapitan General at sinabing may dalawang dahilan kung bakit siya manonood. Amo ng simbahan at may pagnanasa na makita ang pagtatanghal. Samantala, naroon din si Pepay na katapat ng palko ng mga estudyante. Kinunsaban siya ng mga estudyante upang palambutin ang puso ni Don Custodio. Nandun din si Don Manuel na panay ang parinig kay Don Custodio at si Macaray na tumitingin kay Pepay na parang may sasabihin. Ang mga estudyante, si Pepay at si Pecson ay masaya. Ngunit si Isagani ay hindi dahil nakita niya
si Paulita na kasama si Palaez. Umaawit na sina Gertrude at Sir Paulette. Marami pumalakpak, kabilang na si Padre Irene na pinag-espiya ni Padre Salvi. Namukhaan ni Serpente si Padre Irene na kakilala pala niya noong nasa Europa. May isang babaeng dumating na ipinagmamalaki ang pagkahuli na ng dating inaway ang asawa nang makita ang walang laman na palko. Sinusutan siya ng mga tao at tinawag silang ungas. Si Benzaib ay panay ang panunuligsa sa palabas at sinabi na ang mga nagsiganap ay hindi artista at di marunong umawit. Ang ilang kalalakihan sa palabas ay nagpakita ng pagnanais sa kababaihan. Ngunit nalungkot sila dahil hindi itinanghal ang kankan. Napag-usapan ang di pagsipot ni Simon at ang kagandahan at kapangitan ng wikang Pranses. May balita si Macaray mula kay Pepay tungkol sa paaralan na sinang-ayunan ngunit ipaiilalim sa Universidad ng Santo Tomas at sa pamamahala ng mga Dominikano. Ang aral na ating makukuha ay ang pagkakaroon ng sariling wika ay tanda ng isang ganap na kalayaan. Hindi lamang ito karapatan bilang isang tao, bagkus ay para rin sa kalayaan ng pag-unawa at kaisipan. Kamusta mga kaeskwela? Natalakay nyo na ang 2 kabanata sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Na ba kayong matuklasan pa ang misteryo at mga aral ng ating matututunan sa bawat kabanata? Kung oo, atin nang simulan ang mga kwento. Sa kabanata 23 ng El Filibusterismo ni Jose Rizal, ang pangunahing pangyayari ay sa paghahanda ni Simon sa kanyang huling aksyon laban sa mga katiwalian sa lipunan. Sa papaplano niya, nagtataglay siya ng mga pasabog na pinangangamba sa bahay ni Padre Salvi, isang simbahan at iba pang mga institusyon ng katiwalian. Sa kanyang plano, kasama si Basilio na pagdesisyonan niyang maging bahagi ng kanyang hakbang. Gayunpaman, sa gitna ng paghahanda, natuklasan ni Simon na buhay pa si Maria Clara, ang kanyang minamahal na naging biktima rin ng katiwalian. Dahil dito, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang plano. Sa halip na pagpatuloy sa paghihiganti, naglalayon si Simon na iligtas si Maria Clara mula sa pagbibilanggo at pagdurusa. Ito ang nagpapakita ng komplikasyon at pagbabagon sa karakter ni Simon sa dulo ng nobela. Kay gandang kwento nga mayroon sa kabanatang ating tinalakay, mga eskwela. Nais ko pong magbahagi muli ng isa pang nobela. Pagkatapos nito ay ang aking kaibigan naman ang magpapatuloy ng ating kwento. Halina't ating simulan. Mayroong mga tauhan na naman tayong makakasama sa kwento. At ito'y sina Isagani, Paulita Gomez, Juanito Pelaez, Doña Victorina, Simon at Benzaib. Mag-uusap sina Isagani at Paulita sa luneta. Handang-handa si Isagani sa mga pagbabagsak ng kanyang galit sa gabi. Panay raw ang tingin ni Isagani sa mga Pransesa, kaya raw siya sumama kay Juanito ay para sa mga magkita sila ni Isagani. Si Doña Victorina raw ang maiibig kay Pelaez. Nagkatawanan ng dalawa. Nagkapalitan sila ng mga pagtanaw ng kinabukasan. Nais ni Isagani sa nayon na maniraham. Pinakaiibig raw niya ang kanyang bayang iyon. Bago raw niya naita si Paulita. Ang bayang iyon ang tanging ng kaligayahan at maganda para sa kanya. Ngunit nang mailayan si Paulita ay naging parang may kulang sa kanya ang bayang iyon. Natiyak niyang ang kulang ay si Paulita, ngunit ayaw ni Paulita na tumuha roon.
Awin niyang magdaan sa mga bundok na malimatik. Ang pag-ibig niyang paglalakbay sa pamagitan ng tren. Pinagambing ni Isagani sa isip ang pansin ng mga taong pamahalaan sa nakaramdam na si Simon at ang mga sugatang kawal na galing sa digma. Sa huli, walang pumapansin, ngunit kay Simon ay nababahala ang marami. Iba na raw ang mayaman, ayon sa binata. Ang bayang nasa isip niya ay di lamang Pilipinas, kundi pati ang Espanya. Dumating sina Paulita, initian nito si Isagani. Naitanakin ang binata at napawi ang lahat ng kanyang mga hinanakit sa dalaga. Naubos na sana ang kanyang tuwa ng itanong sa kanya ni Doña Victorina kung naakit ang binata sa paghahanap ng asawang Kastila. Pinagkilala ang binata na alam niya dahil sa kanilang bayan sa nayon kay Padre Florentino. Nagtatago si De Espadana. Sinabi ng Doña na nais niyang mag-asawa ulit. Nagtanong pa ang kanyang Doña kung anong pasal siya kay Pelaez. Ang pilyong Isagani naman ay namuri sa kanyang kinaiinisan niyang kamag-aral. Pinagbigyan ng Doña ang pamangkin at binatang kausap kung matutuloy nang naman si Paulita kay Isagani, maging sa hiling niya si Juanito. Muli na naman tayong makakakuha ng aral sa kwento na ito, mga kaeskwela. Ano nga ba ito? Ito ay, ang lihim ay lihim. Kapag masyadong masaya, huwag magpapadala sa emosyon upang isiwalat ang mga nakakatagong lihim. Bawat kwento ay may mga aral aking mga kaskwela. Kayo, palaging makikinig sa bawat kwento ng nobela. Ako ay muling magbabalik at ang aking kaibigan naman ang magkukwento sa inyo. Hanggang sa ating pagkita mga kaskwela. Paalam! Sa Kabanata 27, pinamagatang ang praile at ang estudyante. Ipinatawag ni Padre Fernandez si Isagani sa kanyang tanggapan upang kausapin. Pinag-usapan nila ang mga bagay na may kinalaman sa mga kabataang lumalaban sa mga praile. Sa isang banda ay tila nagkatalo sila. Sinabi ni Isagani na ang mga praile ay may kasalanan kung bakit naging ganoon ang pakitungo ng mga estudyante nila. Naangitin pag nakaharap, nangalipustap, nagkatalikod. Ang mga pare, nang tanungin si Padre Fernandez si Isagani kung anong ibig sabihin nilang gawin ng mga estudyante Pilipino. Ang isinigot ni Isagani ay tupakin nila ang kanilang sinumpaan. Naging napakatalim din ng mga salita ni Isagani nang sabihin niya hinahandang ng mga praile ang pag-aaral ng mga estudyante. Sabihin niyang hindi hinahandang ng mga praile ang pag-aaral ng mga estudyante dahil hindi nila tinuho ng mga rapat ng bagkus ay tinuho nila ay taliwas sa pagunlad. Sinabi ni Isagani na kaya ay may mga taong walang karakter at makalidad ay dahil na rin sa agawan ng mga praile. Ginamit ni Padre Fernandez ang pamahalaan bilang pananggalang nang may isip na matalos na siya sa usapan. Sinabi niya na ang gobyerno ay maraming magandang plano para sa bayan. Ngunit hindi naasawang pagkakaroon ng mga kalungkot-lungkot na resulta. Sinabi ni Isagani na ang mga praile, pati ang gobyerno ay linilibak ng mga Indio at pinagkakaita ng karapatan dahil sa kamangmangan. Matapos ang usapan nila ay nagtungo si Isagani sa gobyerno sibil. At may aral na naman tayong matututunan at ito ay, wala sa edad o katayuan sa buhay ang pagiging tama o nasa katwiran. Hindi na ibibigay ng edad ang pagkamulat, bagkus ang mga karanasan at paniniwalaan ang siyang ugat ng pagiging matuwid.
Nasa kabanata 28 na tayo. Mga kaeskwela, ako ay nasasabik na matapos ito upang mabuo na natin ang buong kwento sa nobela. Agad na nating simulan. Ang Kabanata 28 na pinamagatang Pagkatakot. Nagwika ang mamayag na si Bensib na wasto ang kanyang sinasabi na masama sa Pilipinas ang pagkatuto ng mga kabataan. Nagdulot ng taot sa lahat ang mga paskil na kabilang ang mga pari at enahas at mga inchip. Hindi na rin dumalo sa pagtitinda ni Quiroga ang mga pari. Nais namang konsultahin ng mga tao ting si Quiroga at Simon tungkol sa mga sandarang nakatago sa ilalim ng bahay. Ngunit nagpaabot lang ng mensahe si Simon nang wag galawin ang mga ito. Nagpunta siya kay Don Custodio, ngunit ayaw din ito ng bisita dahil sa takot niya kay Bensib. Siya nagtungo. Naita niya ang 2 revolver sa ibabaw ng mga dokumento ng manunulat kaya umalis na ito agad. Nagpunta naman si Padre Irene sa bahay ni Tiago upang ibalita ang kahindik-hindik na pangyayari. Nabalisa ni Tiago dahil sa takot at di kinaya ng kwento. Nawala nito ng buhay. Kumakipas naman ng takbo ang pari. May napabalita namang may nagpaagaw ng salapi sa isang binyagang na pinagkaguluhan ng mga tao. May nakalang mga pilibostero ang gumawa noon. Inabol ng mga sibil ang mga ito. May nahuli ring 2 lalaking nagbabaan ng mga armas na inabol din ng mga sibil, habang isang veterano naman ang napatay. 2 kwento na lang mga eskwela, ang kaibigan ko na ang tatapos ng kwento na ito. Masaya akong nagkaroon ng oras para makapagkwentuhan sa inyo. Hanggang sa muling araw na inyong pakikinggan ng aking mga kwento. Paalam! Atin ang tapusin ng kwento. Simulan na natin. Ang Kabanata 29 na may pamagat ng huling pati tungkol kay Kapitan Tiago. Abala ang marami sa gaganaping marangyang libing ni Kapitan Tiago. Napuntang naiwan niyang kayamanan sa Santa Clara, sa Papa at sa mga pari. Ang 20 pisong natira ay binahagi bilang pagmamarkit pala ng mga mag-aaral. Hindi malaman ng una kung ano ang damit na isusuot ni Tiago sa kanyang libing. May nagmungkahi na isang damit Franciscano at mayroong nagsabing isang rock na paborito ng kapitan. Ngunit nagpa siya si Padre Irene na isang lumang damit na lang ang isusuot. May mga usapang din nagpapakita ang kaluluwa ni Tiago. Bitbit ang kanyang pananabang na manok habang puno ang bibig ng nganga. Sinabi tuloy na iba na muli ni Tiago ang sabong si San Pedro sa langit. Marangyang libing na maraming padasal at paawit. Marami din kamanyan at agua bendita na inaalay sa kabaong. Ang katangguli naman ni Tiago, si Doña Patriciano ay nainggit sa libing ni Tiago at nais na rin mamatay upang mailibing rin ng marangya. Malaking usapan sa San Diego ang pagpanaw ni Kapitan Tiago at pagkahuli kay Basilio. Labis namang nalungkot si Julie dahil sa nangyari sa kasintahan. Sa pagnanais ng mga lahis si Basilio ay naisip niyang lumapit kay Padre Camora. Ngunit nag-aalangan ito dahil sa maaaring gawin sa kanya. Gayunman, ilang gabi noong binalagbag si Julie sa kanyang panaginip, nabalitaan pa itong nakalaya na ang mga kasama ni Basilio dahil sa tulong ng mga kaanak. Naisip niyang wala nang tutulong kay Basilio dahil wala na rin si Tiago. Ayaw man niya ay nagtungo si Julie kay Padre Camora bilang
nag-iisa niyang pag-asa para sa nobyo. Nagtungo si Julie sa kumbento at tulad ng naiisip ni Julie, inaalay siya ng pari dahil hindi kinaya ang kakayang ginawa. Tumalon si Julie sa bintana ng kumbento. Hindi kinaya ng lolo ni Julie na si Tandang Selo ang nangyari sa apo. Wala siyang nakuhang justisya para sa apo, kaya sumama na lamang ito sa mga tulisan ng bayan. Tapos na natin ang kabanata 21 to 30 mga kaeskwela. Ako ay masaya sa ating oras ng pagkukwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!